Kuya Kiang. Pwede bang maghinay-hinay tayo? Nasa harap na ang mapanganib na liko na parang kamatayan. Nakalabas na ang abiso ng road closure, kalahating oras na ang nakalipas. Para tayong nagsusugal. Tumahimik ka, 15 taon na akong nagmamaneho. Kahit nakapikit, kaya kong daanan ang daang ito. Nakasara na ang road ng road administration. Habang nililinis nila ng mabagal ang snow, lahat ng mga bulaklak ay malamig na. Ang sasakyan na ito ay mga precision medical instrument mula sa Siemens. Kung malat ka ng 1 minuto, may penalty na 1-0-0-0. Kung maihahatid ng on time, may bonus na 50,000. Sa panganib, mayaman. Mag-ingat ka ng maayos. Tapos na, grabe. Talagang nakaraan na. Tama ka, Brother Kiang, ang galing mo talaga. Sa buong kalsadang Sichuan, Tibet. Ikaw lang ang may lakas ng loob na magpatakbo ng ganito. Yung mga tao sa convoy, araw-araw nakikinig kay Lao Chen. Sa panahon na ito, nakatago lang sila sa service area at umiinom ng mainit na tubig. O kaya'y dumadaan sa mga provincial road. Ano bang alam ni Lao Chen na matanda tungkol sa pagmamaneho? Kung naiintindihan niya. Noon, hindi sana niya pinabayaan ang kanyang mga binti. Sa larangang ito, ang kita ay nakasalalay sa mga paa kong nagmamaneho. Dakiang, talagang dumating ka sa tamang oras. Kahapon, nagkaroon ng landslide sa Duzhu Mountain. Akala ko, malalati ako nang hindi bababa sa 1-0 oras. Boss Huang, dahil tinanggap ko ang order mula sa iyong team, Lao Chen. Kahit na bumagsak ang mga patalim mula sa langit, ihahatid ko pa rin ito sa oras. Ang kagamitan ay nasa maayos na kondisyon. Pirmahan mo na. Ito ang natitirang bayad na 30,000. Dagdag pa ang bonus na 20,000 para sa tamang oras. 5,000. Pagkatapos ni Dakiang, basta't madali ang order. Ikaw ang pipiliin ko. 5,000. Kumikita si Kiang Jin ng 5,000 sa isang biyahe. Dagdag pa ang paunang bayad. Sa biyahe na ito, kita tayo ng 8,000. 8,000. Bumalik sa logistics park. Gusto kong makita. Sa wakas, nakabalik na tayo. Si Lao Chen, yung laging nakasimangot. Gusto pang hatiin ang pera ko na pinaghirapan. 80,000 kasama na ang deposito at natitirang bayad. Dagdag pa ang pabilisin na bonus mula sa kliyente. Buong linya ng AC, Duo at Ande. Shan ay nasa malakas na niebe. Ang buong rehiyon ng Southwest walang gustong tumanggap ng trabahong ito. Ako na ang tumakbo pababa. Walang nasira na kahit isang hibla ng maliliit na kagamitan. Hindi nakita ni Uncle Chen ang galing ni Brother Kiang sa pagliko. Nasa ibaba ay isang napakalalim na bangin. Pinilit ni Brother Kiang na paandarin ang makina at tumakbo papunta roon. Walang nangyaring masama sa tao. Ayos na ayos. Sige, magbilang tayo ng utang. Sige, magbawas tayo ng 80,000 pesos. Ibawas ang gasolina pabalik-balik. 12,000 pesos na to. Mas pinili kong dumaan sa mga national at provincial roads, mas nakatipid ako. Kung isasama ang 3,000, may natira pang 65,000 pesos. Ayon sa patakaran ng grupo, ang kita ay hati sa 3, 7 sa 3. Ako ang may malaking ulo. Ikaw ang may maliit na ulo. Kunin mo ang pera, gusto kong matulog na. Tunay na malaki ang kita sa kargang ito. 65,000 netong tubig. Pero, Dakiang, hindi ganito ang pagkalkula ng kita sa usapang ito. Anong ibig mong sabihin? Unang renewal ng comprehensive insurance. Sa susunod na buwan, bayad na ang car insurance. Lahat ng pinapatakbo mo ay nasa death zone ng Yungi Sichuan. Hindi kayang i-cover ng basic insurance. Kagagaling ko lang sa insurance company kahapon. Nagdagdag ako ng 3 milyong third-party liability insurance para sa'yo. At comprehensive car damage insurance. Ibabawas ang 15,800 mula dito. Si Lao Chen, hindi ako nagkaroon ng malaking aksidente sa loob ng 15 taon. Bumili ka ng napakataas na insurance, sinumpa mo ba akong mamatay? Lahat ng iyon ay pera na itinapon sa kumpanya ng insurance. Pangalawang bahagi ng depreciation ng sasakyan at pondo para sa malawakang pagkukumpuni. Bawas ng 8,000 sa mabigat na karga sa niebe sa bundok. Ang buhay ng iyong brake pads, rear axle steel plates, at gulong ay nabawasan ng kalahati. Kailangan itong isama sa mga talaan. Susunod na buwan, kailangan ng malaking maintenance. Sasakyan ko ito. Alam kong paano ito imaneho. Hindi mo na kailangang mag-ipon para sa akin. Kukukuku. 15, 8,000, 3,000. Sa lahat ng mga kalkulasyong ito, ang perang ito ay pinagsikapan kong makuha gamit ang buhay ko. Matagal na nawala sa iyo ang higit sa kalahati. Lao Chen, parang nagkakasakit ka na sa pag-upo sa opisina. Ang perang ito ay binabayaran ng iyong buhay. Sa industriya ng mabibigat na kargamento at logistics, ang nakikita mo ay palaging ang pera sa harap mo. Kailangan kong bantayan ang mga butas sa likod mo. Akala mo ba noong pagkakataong iyon sa Zeduo Mountain?
Magaling ka sa pag-iwas. Ibinigay ka lang ng langit ng isang pagkakataon. Kung hindi ka lang nakapagpreno kahapon sa liko ng hairpin, ang pamilya mo ay umaasa sa iyong sigaw para mabuhay. O kaya naman ay sa pinapasan kong utang. Ang tanga-tangang si Lao Chen. Huwag mong gamitin ang mga palpak mong teorya para utusan ako. Palagi kang nakaupo sa loob ng bahay, nagsusulsi ng init. Magpapatawag lang ako ng ilang tawag, saka na ako matutuwa. Ang pera ay sa akin nang gagaling. Ako ang bahala sa panganib. Itong mga walang kwentang bayarin. Hindi ko na kailanman tatanggapin ngayon. Ang patakaran ni Dakyang ay patakaran. Kung wala ang mga hindi nakikitang gastos na ito, hindi ka makakatulong. Akala mo ang galing mong magmaneho. Sa ganitong industriya na parang isang labanan. Ilan ang makakaligtas ng ilang buwan? Lao Chen, noong panahon mo, nasira ang binti mo. Nawala na rin ang tapang mo. Kung takot ka sa kamatayan, mukhang mas mabuti pang huwag na tayong magkasosyo sa negosyong ito. Mula ngayon, ako na ang bahala sa aking sasakyan. Nakapagdesisyon ka na. Nakapagdesisyon na sa mga nakaraang taon. Ako ang nagmaneho ng sasakyan. Ako ang nagtiis sa gabi. Ako ang lumaban para sa buhay. Wala akong utang na loob sa'yo. Ngayon na ang tamang panahon para maghiwalay. Noong una, binili ang Lei 6 na yon. Pambayad ng 180,000 sa simula. Ikaw ang magbibigay ng 100,000. Ako ang magbibigay ng 80,000. Sa loob ng 2 taon. Bukod sa hatiin sa iyo ang kita. Lahat ng natira ay para sa utang sa sasakyan. Ngayon, bayad na ang buong halaga ng sasakyan. Malinaw na malinaw ang pagkakaintindi ko. Ayon sa patakaran. Paano hahatiin ang sasakyan? Ang sasakyan ay sa iyo at ang 80,000 na paunang bayad ay sa akin. Ang truck na ito kasama na ang trailer. Lahat ay sa iyo, Dakang. Malaki ang kita ni Qiang. Ngayon, kahit na ibenta mo ito, makakakuha ka pa rin ng ilang daang libong yuan. Mag-isa sa negosyo. Lahat ng kita ay sa atin. Mabuti na lang at marunong ka. Ibigay mo sa akin ang dispatch order ng kliyente at ang internal discount card ng repair shop. At ang pass ng cargo station. Walang utang na loob sa atin. Anong ibig mong sabihin, Lao Chen? Nasa akin na ang mga sasakyan. Itong mga papel, itago mo para magamit mo sa hinaharap. Ang sasakyan ay sayo. Pero ito ay sa akin. Dito ay ang Siemens Medical Dingdong Shenglian. Ang prioridad na dispatch protocol ng South Wind Warehouse. Ito ay sa inuman ko sa mesa, nagka-bleeding sa tiyan. Naupo sa ilalim ng isang kumpanya ng tao ng 1 buwan. Bago pirmahan. Bakit naman nila ibibigay ang milyong-milyong halaga ng mga presisyon na kagamitan? Iwan mo na sayo. Dahil sa galing mo sa pagmamaneho. Ang pinahalagahan nila ay ang pangako ni Lao Chen sa ruta at plano sa kontrol ng panganib. At ang 100% na garantiya sa oras ng pagdating. Kasama na ang 37 na liblib na serbisyo sa 3 probinsya ng Yunnan, Guizhou at Sichuan. 22 na mga workshop sa gabi para sa pagkukumpuni ng sasakyan. At mga pribadong numero ng mga rescue team mula sa aksidente. Ito ang aral na nakuha ko mula sa aking naputol na binti. Naniniwala ka ba? Basta't makalabas ka sa pintuang ito ngayon. Bukas, pwede kang magkaproblema sa gulong sa daan. Wala kang makikitang kahit isang tao na handang magdala sa iyo ng jack. Sino ang tinatakot mo? Ngayon ay panahon ng impormasyon. Anong mga mapagkukunan ang nasa telepono? Hindi mahanap. Sumigaw ka sa lobby. Puno ng mga yellow cow ang sahig para sa akin. May pera ako para sa pag-aayos ng sasakyan. Saan man ayusin, ayusin lang. Yung mga sira mong koneksyon, dalhin mo na lang sa kabaong. Tama si Kuya Qiang. Ngayon, basta't hawak ang sasakyan. Hindi ka na mag-alala na wala kang makakain. Nagbago na ang panahon ni Uncle Chen. Dapat nang alisin ang mga lumamong patakaran. Nagbago na ang magandang panahon. Kunin mo na ang pera mo. Mula sa sandaling ito. Anumang gulo na idinulot ni Dakyang sa labas. Anumang sasakyan na mabangga niya. Anumang utang. Kay Lao Chen. Wala itong kinalaman sa dispatch room. Lao Chen, abangan mo. Hindi lalampas ng 3 buwan. Ipapakita ko sa'yo na makakapagtayo ako ng fleet na 10 beses na mas malaki kaysa sa'yo. Saka huwag kang magmakaawa na maging security ko. Umalis si Dakyang sa schedule ng silid na ito. Ang tubig sa labas ay kayang lumunod sa'yo. Mag-ingat ka.
Bumalik sa siguro, huwag mag-aksaya ng salita. Walang nangyaring masama sa akin sa loob ng 15 taon. Maliban sa compulsory insurance. Lahat ay ibabalik. Agad-agad. Presyo ng fountain 1547222 per 00. Matalino si Kyo. Si Uncle Chen, habang tumatanda, mas natatakot mamatay. Karapat dapat siyang hindi kumita ng malaki. Iyan umalis na. Sa ikalawang stop, magpapagawa ng sasakyan. Maliit na 8,000. 8,000 na nakawan mo pa kami. Galing sa orihinal na pabrika, walang kwenta. Yung pangalawang pabrika na mataas ang kalidad na kopya. Kaya bang maglabas ng sparks ang brake pad, okay na yun. Hanap ka ng second hand na steel plate at welding mo. Pwedeng 2,000 o hindi. Kung hindi, maghahanap na lang ako ng ibang lugar. Si Kuya Kyang nagmamaneho ng heavy truck sa Yunnan, Guizhou at Sichuan. Gamit ang pangalawang pabrika ng mga bahagi sa chassis. Pag-init ng brake habang pababa ng matarik na pagbaba. Delikado na sa buhay. Huwag mong gawing panggambala ang buhay ko. Yung pakiramdam ko sa pagpedal ng preno. Mas tama pa kaysa sa sirang computer mo, palitan mo na. Halika, halika, halika. Buksan na, inumin na. Sa gabing ito, si Strong ang bahala sa bayad. Si Kuang pag-isa lang, iba talaga. Half a month pa lang. Palit na ang baril, pinalitan na. Mga pere, dati sa convoy tayo. Araw-araw tayong binabantayan na parang ninakaw. Hindi pwedeng tumakbo dito. Kailangan magbayad. Sabi nila para sa ikabubuti natin. Sa totoo lang, ginagamit nila ang paraan para sipsipin ang pera natin. Ngayon, ginagawa ko na mismo. Hindi ko na binabayaran yung mga walang kwentang bayarin. Hindi na ako pumunta sa auto shop para magbayad ng sobra. Kahit na hindi na ayos, tumatakbo pa rin ang sasakyan ng mabilis. At ang buhay ko, nasa akin pa rin. Away, itong 5,000 ay bonus mo sa loob ng kalahating buwan. Sama ka sa akin, si Dakyang. Basta't may lakas ka sa accelerator. Handa akong bigyan ka ng masarap na buhay. Salamat, Kuya Kyang. Salamat, Kuya Kyang. Anong mga nakatagong gastos? Anong sistema ng kontrol sa panganib? Sa bulwagan na ito, ang pera ang tanging batas. Kuya Kyang, ika-6 na araw na ito. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, lahat ng kinita noong nakaraang buwan ay mapupunta lang sa bayad sa parking at pagkain. Bakit hindi tayo magbawas ng bayad sa serbisyo? Pumunta sa lobby at kumuha ng ilang maliliit na trabaho. Bawasan ang presyo, ako'y may 15 taong karanasan sa pagmamaneho. Isang napakahusay na driver. Pumunta para kumuha ng 1 toneladang basura na ilang daang piso. Hindi ko kayang mawala ang tao. Mula Chengdu hanggang Kunming 3,200. Kung gusto, kunin mo. Karaniwan 5,000 ang ibinibigay. 3,200 hindi pa sapat para sa gasolina. Uy, hindi ba't ito yung ilang araw na nakaraan? Na nagmamalaki sa karinderya si Kuya Dakyang. Bakit ka personal na bumaba dito para maghanap ng makakain? Ginoo Huang, anong maitutulong ko? Naghahanap ka ng kalokohan, mali ang tao na hanapin mo. Huwag mag-alala, may isang urgent na order ako. Malaki ang kita, delikado pa. Hindi ito kakayanin ng karamihan. Angkop ito para sa'yo, Kyon, na kaya mong mag-isa at gumawa ng malaki. Anong order ito? Mabilis na mansanas mula Shaanxi patungong Guangzhou. Isang buong sasakyan, 30 tonelada. Dapat makarating sa pamilihan ng bultuhan sa Bayon District sa loob ng 48 oras. Bayad sa kargamento, 25,000 sa Guangzhou, bayaran sa pag-unload. Nakatipid ng halos 10,000 pisong toll fee. Sa biyahe na ito, kita ng higit sa 20,000. Napakabigat na order. Kung hindi tatakbo ang mga sasakyan mo. Masyadong nagmamadali. Kailangan umalis ngayong gabi. Yung mga tao ko dito, hindi kayang tumakbo. Sa buong logistics park, ikaw lang, Kuya Kyang, ang may ganyang galing. Sino pa ang may lakas ng loob na tumanggap ng ganitong utos?
48 oras, 2 paa sa accelerator. Sige, tatanggapin ko yan. Nasa cold storage sa Hilagang Suburb ang kargamento. Diretso ka na lang sa pagkuha ng trailer. Sabihin ko na ang masakit na katotohanan. Para mapanatiling sariwa ng may-ari ng kargamento. May aircon ang trailer at natakpan ng makapal na tarpaulin. Suriin mo na lang ang bigat kapag kinuha mo ang sasakyan. Huwag mong alisin ang tarpaulin. Kapag nalantad ang mga mansanas sa mainit na hangin, masisira ang mga ito pagdating sa Guangzhou. Hindi nagbabayad ang may-ari ng kalakal. Hindi ko na bahala. Noong dati, tinuruan ni Uncle Chen si Brother Kayang. Kapag tumanggap ng Green Channel, kailangang personal na pasukin ang sasakyan at buksan ang rain cover. Dapat suriin ang 3 sulok harapan, gitna, at likuran. Kung sakaling may ibang bagay na nakalagay sa loob at madiskubre ng traffic police, mawawalan ng bisa ang Green Channel at mapaparusahan pa. Lao Chen, kung magbanggit ka pa ng luma at luma, aalisin kita sa sasakyan. Boss Huang. Maghanda na ng huling bayad. Sa loob ng 48 oras, tatawagan kita sa Guangzhou. Hello, may-ari ng kargamento. Ako si Black Bull. Naayos na ang batch ng mga pribadong motherboard. Pinagtakpan ito ng 3 toneladang maagang hinog na mansanas. Kumuha ng isang bagong nag-iisa na tanga bilang driver. Nakapirma na ang kasunduan. Kahit na mahuli sa daan, siya ang may buong pananagutan. Aalis tayo ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, si Dakyang ay puno ng saya at nag-isip. Tungkol sa malalaking kita na malapit ng makuha. Wala siyang kaalam-alam. Napasok na siya sa isang walang katapusang kailaliman. Ang kanyang sariling sinira na safety net. Malapit nang harapin ang pinakamalupit na pagsubok ng realidad. Teka, palitan mo ako sa pulong. Pulang-pula na ang mga mata mo. Umayos ka na at matulog ka na. Wala kang alam sa ritmo. Ito ay tinatawag na isang pagsisikap. Matapos ang unang bayad sa toll sa norte ng Guangdong, pumasok na tayo sa teritoryo ng Guangdong. Halos tapos na ang trabaho natin. Naghihintay na ang higit 20,000 pesos sa palengke ng prutas. Makakatulog na ako ngayon. Pagpikit ko ng mata, pera ang nasa isip ko. Kuya, magandang araw po. Pakipakita po ang lisensya sa pagmamaneho, rehistro, at deklarasyon ng mga kalakal. Maagang ani ng mansanas mula sa Luchuan, Shaanxi. Lulan ang 30 tonelada. Pakibilis ang pag-verify sa Green Channel. Nagmamadali na akong makarating sa palengke. Baka masira kung matagal. Paanda rin ang sasakyan paabante. Itigil sa inspection area. Pakipaki-open ang takip ng likod na kahon. Salamat sa inyong 2 leader. Sa gitna ng gabi, ako'y nagmamadali. Nilagyan ng insulation sa ibabaw. Kayo po ay napagod. Sapat ng isang sulyap lang. Huwag niyo pong galawin ng malawakan. Kapag mainit ang panahon, kapag binuksan ang mga prutas ay agad na mamamatay dahon. Sa araw na ito, ang mainit na hangin ay nagiging sanhi ng pagkatuyo ng prutas. Dapat sumunod sa mga pamantayan ang pagsusuri ng berdeng produkto. Tignan mo, Xiaoli. Ayos na, Kuya Qiang, stable na. Si Anat ang iba pa, sukatin. May problema ang kapitan. Puno ng matitigas na karton sa ibaba. Hindi ito mga mansanas. Daan ng luntiang pasukan. Lokal 2. Nakita ang kahina-hinalang nakatago. Mangyaring agad na pumunta ang mga traffic enforcer at pulis. Nagkakamali ba kayo? Paano pwedeng hindi ito mansanas? Sabi nila mansanas nang kunin ko ang order. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Hindi ito sa akin. Ako ay isang driver ng sports car. Kumuha lang ako ng order mula sa Apple. Wala akong kaalaman tungkol sa mga bagay na nasa ilalim. Hindi ko alam na ikaw ang may-ari ng sasakyan at driver din. Ikaw mismo ang nagdala sa aksidente. Hindi mo alam kung ano ang nasa loob at naglakas loob kang magulat ng Green Channel. Kaibigan, tingnan niyo, ito ang kasunduan ko at ng may-ari ng kargamento. Nakasulat dito sa puting papel na may itim na tinta ay 30 toneladang maagang hinog na mansanas. Yung tinatawag na itim na baka ang nanloko sa akin. Ikaw ang pumirma. Ikaw ang naglagay ng pirma. Hindi mo man lang tiningnan ang kargamento bago ka pumirma. Pumirma ka sa ganitong uri ng kasunduan na walang takas. Tatawagan ko. Tinawagan ko yung tao na yon. Pasensya na sa pagtitig. Ang telepono na iyong tinawagan ay naka-off. Pakisubukan muli mamaya. Tapos na, Kuya Qiang. Ngayon, tapos na talaga. Sabi ni Tito Chen dati, kailangan suriin ang ilalim ng sasakyan para sa green transport. Ayaw mong makinig. Isara mo ang bibig mo, isara mo ang bibig mo. Alinsunod sa mga regulasyon sa pamamahala ng toll roads at mga batas sa trapiko. Sa mga sasakyan na nagdadala ng peking sariwang produkto ng agrikultura. Hindi lamang kanselado ang kanilang kwalifikasyon sa Green Channel sa pagkakataong ito.
Kailangan nilang bayaran ng buo ang toll fee na hindi nila binayaran. At papatawan sila ng multa na 3 hanggang 5 beses ng toll fee. Bukod pa rito, dahil sa pagdadala ng mga posibleng iligal na elektronikong produkto, mga sasakyan at kargamento. Ayon sa batas, pansamantalang kinukuha at ipinapasa sa mga otoridad para sa investigasyon. Kumusta na, Kuya Gao? Ano na ang gagawin natin ngayon? Babalik ba tayo sa Timog Sichuan? Hala, walang ganun. Wala na akong pambili ng isang buong tangke ng gasolina sa katawan ko ngayon. Sa interes ng usury, araw-araw umaabot ng ilang daang yuan ang utang ko. Umalis nang walang pasahero pabalik sa Sichuan. Anong babalikan mo? Ibinabalik mo ba ang buhay? Pero, yung kalagayan ng sasakyan ngayon, at ang kalagayan namin dalawa, talagang hindi na namin kayang tumakbo. Sabi ni Uncle Chen dati, kapag nakaharap ka sa malaking hadlang, huminto muna at dahan-dahang magpatuloy. Huwag magdala ng emosyon habang nagmamaneho. Madaling magdulot ng malaking problema. Gaano kalaki ang kapasidad ng sasakyan mo? Ang kabuang timbang kasama ang karga ay limitadong 49 tonelada. Yan ay cold-rolled steel coil. Isang 20 toneladang kargamento. 3 yun ay kabuang 60 tonelada. Kasama ang timbang ng iyong sasakyan sa harap. Halos umabot na sa 80 tonelada ang kabuang timbang. Lubhang sobra sa kapasidad. Kaya mo bang dalhin ito? Hindi pwedeng subukan ni Brother Qiang. Ito ay delikadong steel coil. Sabi ni Uncle Chen. Kailangan mag-brake ng bigla dito. Yung ilang toneladang bakal na rolyo ay pwedeng pumasok sa kabina. Diretso sa likod, pwedeng durugin ang tao. Kahit magkano pa ang ibigay mo, hindi ko gagawin. Boss, tatanggapin ko. Pero nauunawaan ko ang mga patakaran. Dapat lang nasa ilalim ng ruta lang ito, sa bypass station. Kailangan mo munang mag-advance ng 1,000 pesos para sa gasolina. At pera para bumili ng bakal na lubid. May lakas ng loob na sumakay at pumila sa crane. Kailangan lang nating akyatin ang bundok na yon. Hindi tayo namatay, hindi tayo nagkahiwalay. Anong gagawin ni Kuya Qiang? Walang nayon sa harap, walang tindahan sa likod. Wala pang signal ng cellphone dito. Second-hand na bakal. Nagdadala ng 80 toneladang bakal sa daang ito. Kapatid, parang gusto mo nang magpakamatay ah. Kuya, nagkamali lang ako sa sandaling yon. Pasensya na at salamat sa abala. Tulungan mo akong aitaw ang sasakyan. Sa pinakamalapit na repair shop. Palitan ko ang harapan at ang bakal. Babayaran ko ang oras ng trabaho ng doble, okay lang ba? Kompleto ng brake disc assembly ng trailer. Bagong steel plate, fixed price na 100,000. Ang 100,000 ay parang pang-hold up. Sa legit na repair shop ng DU. Higit sa 20,000 lang. Nasa liblib na lugar ito. Halos gabi na, binabaha pa, pinagsisikapan kong iligtas ang buhay mo. Ito ay tinatawag na special service fee. Kung sa tingin mo mahal, nakaparking ang sasakyan dito at sinarado ang daan. Bukas, sa pagdapo ng liwanag. Pagdating ng mga traffic enforcer, malubha ang labis na karga at iligal na pagbabago nito. Mabibigyan ka ng multa na magpapabankrupt sa'yo. Huwag mo na itong kunin. Diretso na lang ipasagasa sa junkyard at putulin. Kapatid, ako rin ay nasa larangan ng negosyo. May pangalan din ako sa logistics park sa Sichuan. Hindi pwedeng 100,000. Sakto na ang 30,000. Isipin mo na lang na nagkaibigan tayo. Dito sa teritoryo ko. Ako ang batas dito. Akala mo ba hindi kita kayang bayaran kahit sa tollgate? Mga ordinaryong tao na umaasa sa delikadong bakal para sa buhay. Ay may karapatan bang makipag-usap sa akin tungkol sa mga patakaran?
Si Awei ay kumuha ng armas para sa kanila. Pasensya na, Kuya Qiang. Ayaw kong mamatay dito. Kung hindi ka mahanap ng mga nagpapautang, tiyak na ako ang kanilang sisisihin. Kinuha ko na ang perang ito. Isipin mo na lang na ito ang sahod ko sa mga nakaraang buwan. Awei, ikaw talaga. Tatakbo ka ba? Ano na? Qiangje, tumakas na ang kapatid mo. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang mga patakaran sa akin? Siyempre, hindi mo kayang ilabas ang 100,000. Ganito na lang, itong sirang sasakyan mo. At yung 6 na toneladang bakal, ituturing na bayad na yon. Pirmahan mo lang at ilagay ang daliri mo, makakaalis ka na. Pagkatapos ng insidente, nagulat si Dakyang sa pulis. Ang lalaking may peklat sa mukha ay nahatulan ng 3 taong pagkakabilanggo dahil sa panginikil. Nahulog siya sa ilalim ng batas. Dakyang, Dakyang, Dakyang. Talagang malakas. Kapatid Qiang, hindi ka ba pumunta sa Guangdong para kumita ng malaki? Nasaan na ang bagong Lei 6? Nasaan ang gintong kwintas? Paano ka naging ganito? Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong nalugi siya. Narinig ko kamakailan. May nagsasagawa ng Peking Green Channel sa toll gate sa hilagang bahagi ng Guangdong. Nawala na ang suot nilang pang-ibaba dahil sa multa. Ikaw ba talaga yun? Para kay Ginoong Wang ito. Dapat dumaan ang cold chain sa espesyal na linya. Hindi ko alintana kung gaano kababa ang presyo ng iba. Ang alituntunin ko, si Lao Chen, ay kailangang bumili ng double insurance. Kung sakaling may masira na kargamento, sasagutin ko ang buong halaga. Hindi ko kayo papayagang makipagtalo sa driver. Ipadadala ko sa inyo ang kontrata mamaya. Hiram. Walang kailangan tanggalin. Pumasok ka na. Nasaan ang sasakyan? Wala na. Nasaan ang pera? Wala na rin. Nawala na lahat. May utang pa akong malaking halaga sa mga nagpapautang. Tama na, Tio Chen, nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Noon, isa akong hangal. Isang taong walang alam sa tunay na mundo. Sige, saktan mo ako o murahin mo ako. Wala na akong ibang daan. 2 araw na akong hindi nakakakain ng maayos. Tito Chen, please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng makakain. Gusto mong mabuhay. Basta't may makakain ako. Para mabayaran ko ang utang. Kuya Chen, kahit nasabihin mong ako na ang magbukas. Ng mga luma at sirang sasakyan na halos masira na. Hindi ako pipili. Ibibigay ko ang sarili ko sa inyo bilang kabayo at kalabaw. Hindi na ako magpapasya ng mag-isa. Dakyang, hindi ka pa rin nakakaintindi. Ang sama ng pagkakadapa mo. Nakarating na tayo sa puntong ito. Sa iyong mga mata, ang tanging nakatuon ay ang manibela. Hindi mo alam kung paano i-adjust ang bigat ng kargamento. Pati na kung paano takpan ng tarp. Nang hindi makapasok ang kahit isang patak ng tubig, hindi mo alam. Bakit mo akalain kaya mong kontrolin? Ang isang 80 toneladang truck. Bakit hindi ka makapagpakatotoo? Kahit ang mga hangganan mo ay wala na. Bakit ka pa kailangan ng mukha? Dakyang, hindi mo ba gustong malaman? Kung paano nagmula ang mga patakaran kung hindi nakikita? Sasabihin ko sa'yo. Hindi ito nanggagaling sa pag-upo sa opisina at nagpapahangin. Ito ay nagmumula sa pagdadala ng 100 kilong sako. Na unti-unting pinipiga mula sa jump board. Gusto mong kumain dito? Mula ngayon, maaari na. Huwag mong hawakan ang manibela. Pumunta ka sa platform 4 bilang kargador. May 2 truck ng pataba na kailangang i-load sa platform 4 ngayong hapon. 50 sentimos bawat pakete. Kapag natapos mo na ang isang truck, hanapin ang foreman sa platform para magbayad at kumuha ng tiket sa pagkain. Mag-ingat ka kapag naglalagay ng tarpaulin. May tumutulo na tubig, 10 pesos ang bawas mo. Bagong dating. Bilisan mo ang galaw. Kailangan maipadala ang sasakyan bago mag-3:00. Magpahinga muna tayo. Ayaw ko nang magpahinga. May kalahating kargamento pa.
Hindi pwedeng nakasabit lang ito sa ere. Kailangan kong pumasok at takpan ang puwang. Hoy, nagdadala ng bag. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Bilisan mo ang pag-load. 30 toneladang solusyon ng industrial na resin. 200 litrong malaking lata ng bakal. Kailangan itong matapos sa loob ng 2 oras. Bukas ng umaga, pupunta ako sa Sunan Mainline. Ang resin solution ng boss ay likido. Ang bakal na timba ay bilog na bilog. Ang ilalim ay madulas. Kailangan maglagay ng anti-slip mat sa ilalim. Bawat hanay ay dapat ayusin gamit ang triangular wood. Hindi bababa sa 4 na oras. Bakit pa tayo nag-uusap? 3 taon na akong naglalakbay ng malayo. Hindi pa ako nakakita na kailangang 4 na oras para maglagay ng bakal na balde. Sa pangkaraniwang kargamento, magkadikit ang mga balde, siksikan. Pwede mong higpitan ng kahit anong tali. Gamitin mo ang pera para bumili ng sigarilyo. Magmadali ka na sa trabaho. Itong pera, gamitin mo para bumili ng bulaklak na pang-alaala. Itong sasakyan, ayon sa iyong patakaran. Hindi namin kayang mag-pretend. Sino ka ba? Kahit isang manggagawa na nagdadala ng bag, nakikialam ka pa kung paano ko magbubuhat ng sasakyan. Ako ang amo. Maniwala ka man o hindi, isang salita ko lang. Gagawin namin kayong lahat na uminom ng hangin sa hilagat kanluran. Ako ang nagdadala ng bag. Pero ako rin ang responsable sa paglagda at pag-escort ng sasakyan. Industrial na solusyon ng dagta. Likido. Ang likido ay umaagos sa loob ng bakal na bariles. Akala mo sapat na ang magtumpok lang. Sa mabilis na daan gamit ang mabigat na truck. Kung makatagpo ka ng bigla ang preno ng sasakyan sa harap. Pindutin ang preno. 30 toneladang likido ang nagdudulot ng dinamikong inersyal na epekto. Biglang tumaas ng doble. Walang triangular na kahoy sa ilalim na matibay na nakapigil. Biglang dumikit ang cylindrical na bakal na timba. Parang bala ang mga nakaharap na timba. Diretsong bumangga sa harap ng iyong sasakyan. Kasama pa ang iyong kabina na naging parang pancake na bakal. Huwag mong gawing nakakatakot ang mga ganyang kwento. Ayoko na magpanggap. Palitan mo si iba. Platform 4. Ngayon, kami lang ang nandito. Sino ang papalitan mo? Kailangan ding patungan ang non-slip mat sa ilalim at ang triangular wedge. Lahat kami ay nagre-record. Kung magpapalag kayo, agad kaming magre-report sa pulis. Sobrang tindi nyo. Sundin ang sinabi nyo. Dakyang. Dakyang. Ang iyong base salary kasama ang performance sa loading ng Station 4 ay kabuang 4,850. Sabi ni Ginoong Chen. Walang insidente ng pag-load sa Station 4 ngayong buwan. Nagdagdag ako ng 300 sa iyong safety bonus. ₱2.78. Tao, bumaba ka na at tingnan mo. Yung nagbubuhos ng tubig, dinala ni Huagong ang tao para harangan ang pinto. Sinasabi nilang magbabayad ka ng sahod ngayon. Kukunin nila ang iyong bayarin. Hinarangan nila ang daanan ng kargamento sa Platform 4. Naiintindihan ko, bababa na ako ngayon. Uy, bumaba na ang ating pambihirang driver na si Dakyang. Narinig ko, nagiging tagapamahala ka na ngayon. Sa loob ng isang buwan, ilang libong piso lang ang kinita mo. Hindi pa ito sapat para makabili ka ng isang bote ng alak sa dating kainan mo. Ito ang puhunan para sa buwang ito. Kasama ang interes ayon sa pinakamataas na rate na itinakda ng gobyerno. Kabuang 3,000. Nasaan ang resibo? 3,000. Pinapalayas mo ang pulubi. Dakyang, noong una mong ipinangako ang titulo ng bahay sa akin bilang kolateral. Humiram ka ng 80,000. Sabi mo, may interest. Inabot ka ng 3 buwan. Ang interes ay nagpatong-patong, ngayon kasama na ang principal at interes. Utang mo sa akin ay 120,000. Ngayon kumuha ka ng 3,000 yuan. Kahit ang multa kahapon ay kulang na. Puhunang 80,000. Kasama ang legal na interes. Hahatiin ko ito sa 3 taon. Buwan ng ika-15. 3,000 yuan bawat buwan, hindi ka mawawala. Kung akala mo ay kulang, pwede mo na akong kasuhan sa korte ngayon. Kunin mo na ang sirang bahay ko.
Hahayaan mo bang gamitin ang batas laban sa akin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang mas matapang. Nakasaad sa utang na loob na 80,000. Tinatanggap ko pero ang pinirmahan ko ay isang utang na may halagang pang-mortgage. Hindi ito usury. Ayon sa batas ng bansa, ang pinakamataas na rate ng interes sa mga pautang ng mga tao ay 4 na beses ng year. Yung mga interes na patong-patong at lampas sa legal na pamantayan ay hindi protektado ng batas. Wala akong tatanggapin kahit isang sentimo. Malinaw na malinaw ang mga kalkulasyon ko. Naka-record kami lahat. Kung susubukan mong gumalaw, agad kaming tatawag ng pulis. At saka, naipasa na namin ang ebidensya ng iyong iligal na pagpapautang. Sa istasyon ng pulis. Darating na ang mga pulis. Si Kuya Kya ngayon ang tagapangalaga ng aming platform 4. Ang kanyang mga patakaran ay mga patakaran ng aming platform. Kumuha ng pera at magsulat ng resibo. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas ang iyong sirang Land Rover. Sa daang ito ngayon. Dakyang, may talento ka na. Tingnan natin. Kuyang Kyang. Walang anuman. Salamat mga kapatid. Hindi pa tapos ang trabaho. May 2 truck ng cold chain na kailangang ipadala mamayang hapon. Lahat magpakatatag kayo. Dapat mong isara ng mahigpit ang tarpulin para sa akin. Gino Chen, Gino Boss. Tulong. Gino Lin. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Hindi mo ba sinabi na hindi ka na makikipagnegosyo sa aming Sichuan South Logistics Park? Noong una, si Gino Chen ay nagsabi lang ng mga galit na salita. Ngayon, ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin. Katatapos ko lang mag-import ng isang lalagyan ng mga dekalidad na cherry mula sa Chile. Ito ang unang batch ng mga premium na produkto sa Southwest na rehiyon ngayong taon. Ang refrigerated truck na nakatakdang dumating ay nasiraan sa highway. Ang mga produktong ito ay nasa bonded warehouse ng paliparan ngayon. Kung hindi ito mailipat sa temperature-controlled storage sa loob ng 4 na oras, masisira lahat ito. Meron ka pa bang mga nakatinggang na refrigerated truck dito? Anumang taas ng bayad sa biyahe, handa akong bayaran. Ngayon ay peak season ni Old Lin. Lahat ng refrigerated trucks ng aming fleet ay nasa labas, nagmamaneho ng long haul. Sa farm, meron namang ilang mga independent na may nakadikit na refrigerated trucks. Pero sobrang delikado ng mga cherry na ito. Kailangan ng napakataas na kontrol sa temperatura at humidity. Takot ako na baka walang sapat na karanasan ang mga driver ng mga independent. Nabasag mo ang takbo ko. Ay naku, aking ninuno. Basta makapagpalamig, ayos na yan. Tulungan mo akong makahanap ng isa. Ito ay kargamento na nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Sige, hahanapin ko. Boss Lin, sa platform 3 doon. May nakaparadang 15 metrong refrigerated trailer mula sa mga maliliit na negosyante. Kilala ko ang driver. Isang veteran siya. Aabutan ko agad siya para dalhin ang sasakyan dito. Ikaw ang bad luck, bakit ka pa nandito? Lola Chen, baliw ka na ba? Hindi mo pa alam ang mga patakaran ng Green Channel. Bakit mo pinananatili ang taong hindi marunong sumunod dito sa convoy? Sasabihin ko sa'yo. Ako si Lin ay ayaw kong mapaso ang mga cherry na ito sa paliparan. At hindi ko rin hahayaang maapakan ng hangal na ito ang mga kalakal ko kahit kailan. Sino ang makakaalam na sa pagsisikap niyang makatipid sa gasolina? Baka sa kalagitnaan ng biyahe ay isara niya ang refrigerator. Boss Lin, yung nakaraan ay kasalanan ni Dakyang, gago. Kasalanan ko na hindi kita naprotektahan. Pero ngayon, ang kargamento na ito, kahit ano pa man ang mangyari. Hindi ako ang nagdedesisyon, ikaw ang nagdedesisyon. Imported na cherry mula sa Chile. Ang pinakamainam na temperatura para sa pag-imbak ay nasa pagitan ng 0 hanggang 2 degrees Celsius. Ang distansya mula sa paliparan patungo sa cold storage ay humigit kumulang 70 kilometro. Madaling matraffic sa lungsod. Inaasahang aabutin ng 2 hanggang 3 oras ang transportasyon. Yung sasakyan sa Station 3. Ang refrigeration unit ay bagong palit na carrier independent unit. Ngunit nang pumunta ako kanina upang suriin ang sasakyan, napansin ko na ang may shape aluminum truck sa likuran ay may 2 bahagi na naharang ng mga yelo ng seafood na inilagay dati. Kung ngayon ay basta-basta kang kukuha ng isang refrigerated truck para mag-load. Basta't ang temperatura ng air circulation section ay agad natatalon sa higit sa 8 degrees. Hindi na kailangan ng 4 na oras. 2 oras lang. Yung mga seresa na nagkakahalaga ng 2 milyong piso sa likod ng iyong sasakyan ay magiging malambot at mabulok lahat. Sa oras na yon, wala nang silbi ang pag-iyak mo sa sinuman. Sino ba ang pinapaniwalaan mo dito? Hindi ka niloloko ni Laulin. Si Dakyang ngayon ang pangkalahatang tagapamahala ng mga kargamento sa platform 4 ng aming koponan. At siya ang namamahala sa malaking bahagi ng cold chain sa Timog Kanlurang rehiyon. Ngayon siya na ang pumipirma. Dahil nakita ni Dakyang ang panganib. May paraan para masolusyonan ito. Isipin mo na lang na ang patay na kabayo ay buhay na kabayo.
Dadalhin ko ang mga tao gamit ang high-pressure water gun at mainit na tubig para maklear ito. At sa oras ng pag-load, ako mismo ang susunod sa airport. Sa bawat board ng truck, ako mismo ang maglalagay ng sawdust para sa'yo. Mag-iwan ng 5 sentimetro na daanan ng hangin. Tiyakin na makakarating ang malamig na hangin sa pinakailalim na prutas. Boss Lee, hindi ko hahawakan ang manibela. Ako na ang bahala na maipadala ang iyong mga produkto. Na walang kahit isang tangkay na masisira papuntang malamig na bodega. Sige, Lao Chen. Dahil sa iyong mukha, papayagan ko siyang pumunta. Kung sakaling magkaroon ulit ng problema sa kargamentong ito, hindi ko kayo patatawarin. Perpekto ang kalidad na ito. Walang sira ang kahon. Boss Lee. Para sa trabaho at paghatid ngayon. Sama-sama ay 300, pakisettle ang mga nakaraang usapan. Tapos na tayo sa mga yon. Ihawak mo ang perang ito. Sa susunod, ang aking cold chain na espesyal na linya ng pagpapadala. Tanging ikaw lang ang kinikilala kong taga-suri. 300 ang aking tungkulin. Kahit 1 sentimo, parang mainit sa kamay ko. Boss Lin. Sa susunod, direktang makipag-ugnayan sa dispatch room ni Lao Chen para sa pagpapadala. Basta galing sa aking 4 na platform ang kargamento. Ibibigay ko ang aking buhay para sa'yo. Talagang may matibay na ulo dito sa logistics part na ito. 3,557. 35.5713.50. Ginto 5,500,13,500,15,500,35.57. Magsalita. Karaniwan, hindi ba't lahat sila nagmamagaling? Sinasabi nilang sila ang mga hari ng utok sa Quming Mountain. Bakit ngayon tahimik na silang lahat? Hindi talaga si Ginoong Chen. Mga kapatid, narinig mo rin ang ulat ng kalsada kanina. Ang daan sa gilid ng Ganzi ay may kalahating metro ng niebe. Sa ilalim ay puro itim na yelo na ilang pulgada ang kapal. Mahirap ang sitwasyon para sa mga mabibigat na truck. Kahit na may double chain na pang snow. Kapag na-slide ang ilang toneladang katawan ng sasakyan, kahit ang mga Diyos at Diyosa ay hindi na makakabawi pa. Karaniwan, kapag nagdadala lang ng pangkaraniwang kalakal, okay lang. Kung sakaling may sira, babayaran na lang ang penalty. Pero ngayon, itong order na ito, pwede pa bang hintayin? Sa malapit sa Dazi, sa malaking niebe na bundok, may minahan ng uling. Nagkaroon ng malaking landslide. Mahigit 100 na minero ang mga kapatid, na naipit sa ilalim ng lupa sa temperatura ng 20 degrees. Na naipit sa ilalim ng lupa sa temperatura ng 20 degrees. Na naipit sa ilalim ng lupa sa temperatura ng 20 degrees. Hindi makapasok ang mga kagamitan sa pagsagip dito. Kailangan na natin ang 30 toneladang mabigat na hydraulic support pipe. At ang hole drill, para makapagligtas. Ito ay nakikipag-agawan sa Yama. May utos na galing kay Ginoong Wang. Basta may sinumang maglakas loob na tumanggap ng order na ito. Lalaki ang bayad sa kargamento ng 5 beses. Kung may mangyaring masama sa daan. Kung hindi na bumalik ang tao. Ang kumpanya ay magbabayad ng 2 milyong para sa gasto sa pag-ayos. Ako, si Ginoong Chen, ay magdadagdag ng 1 milyong. Chen, kung hindi ako makabalik, hindi na mabibili ng 3 milyong iyon ang ama ng bata. Pasensya na. Tito Chen, tapos na ang pag-load ng mga espesyal na materyales para sa rescue sa Platform 4. 30 toneladang hydraulic support columns. Kabuang 120 piraso. Sino ang nag-utos sa iyo na mag-load ng sasakyan? Ako mismo. Narinig ko ang tungkol sa mga lugar na tinamaan ng sakuna sa ibaba. Ang ganitong mga bagay na nakakapagligtas ng buhay. 1 minuto na mas maaga ang pag-load. Magdadala ng higit pang pag-asa sa mga lugar na tinamaan. 88.2 siyam. Maganda ang pagkakaload. Ngunit wala ring silbi ang naload na mga bagay. Walang may lakas ng loob na magbukas. Ako ang magbubukas. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin itong trabaho na ito? Hindi ito katulad ng dati mong pagmamaneho para sa ilang libong bonus. Sa eni, Jodo, ito ay 100 hindi na makakadaan kahit ng snowplow. Akala mo ba ikaw ay isang bayani? Hindi ko naman gustong maging bayani. Gusto ko lang maging isang maayos na driver.
Tio Chen, kakakakuha ko lang ng datos mula sa weather station. At tinawagan ko na rin ang mga personal na numero ng ilang gwardiya. Sa mga numerong iniwan mo sa akin. Mula 9:00 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. Sa bahagi ng Ganzi, magkakaroon ng maikling pagkakataon na humupa ang bagyo at niebe. Basta makarating tayo sa paanan ng Yaan bago mag-Siyam. Isabit ang mga chains na pang-ice at pang-alis ng pagdulas. Para mas mapakinabangan mo ang panahong ito para umakyat sa bangin. Takot ang gulong na matusok sa pataas na daan. Bumaba na ako ng presyon sa hangin ng gulong ng 15% para madagdagan ang grip. Ang mabagal na pagbaba sa matarik na daan. Takot sa pag-init ng preno. Sa pagbaba, hindi ako magpapatay ng preno ng biglaan. Gagamitin ko ang engine brake kasabay ng hydraulic retarder para mapanatili ang bilis ng sasakyan sa loob ng 20 metro. Noon, ang lola ko, nagmamaneho ako gamit ang instinct. Para kang naglalaban sa buhay. Ngayon, nagtitiwala ako sa sistema at risk control na itinuro mo sa akin. Siguradong maililigtas ko ang kargang ito. Na hindi magkulang, maipapadala ko ng buo. Ito ang bagong modelong Lei 6 na kamakailan lang inilabas ng kumpanya. 550 lakas. May orihinal na mahina na presyon na pampabagal at kumpletong set ng sobrang lamig na kagamitan. Mga patakaran ng dakyang sa loob ng 15 taon. Lahat ng pondo ko ay nakasalalay sa biyahe mong ito. Kailangan makita ang buhay. Kailangan makita ang patay. Dapat maihatid ang kargamento sa tamang oras. Huwag mag-alala, Tio Chen. Hindi nakikitang moat. Napanatili ko ito, si Dakyang. Natapos na ang preheating ni Uncle Chen. Puno ang presyon ng hangin, normal ang preno. Natapos na ang pag-install ng anti-slip chain. Humihingi ng pahintulot na umalis. Nakakabit na ang monitoring ng ruta. Naipasa na ang mga rescue station sa daan. Umalis na si Dakyang. Ingatan ang daan. Dakyang. Tanggapin mo ito, pakiusap mag-reply. Tito Chen, ako si Dakyang. Narinig ko ng malinaw. Nasa 15 kilometro ka na mula sa Yaan Yako. Mabilis na tumataas ang altitude. Kakatanggap lang ng pulang babala ang ahensya ng panahon. Umabot na sa antas 1-0 ang lakas ng hangin sa Yako. May mga lokal na snow vortex, lahat ng surveillance camera ng kalsada ay nagyelo na. Wala akong makitang kondisyon ng kalsada mo ngayon. Tandaan, seguridad ang pangunahing prioridad. Kung makakita ka ng lateral na pagdulas, agad na huminto at maghanap ng mas sheltered na lugar. Huwag magpumilit na dumaan. Naiintindihan. Ibigay mo sa akin. Nawala na ang hadlang ni Tio Chen. Nakapasok na ako. Kamatayan sa matarik na liko. Magandang trabaho. Nasa harap ni Dakyang ang daanan. Kung makakayanan mo, pababa na lang ang daan. Kung makakayanan mo, pababa na lang ang daan. Kung makakayanan mo, pababa na lang ang daan. Ang pababa ang tunay na pagsubok. Pumasok si Tio Chen sa mahabang pababa. Huwag mong hawakan ang preno. Huwag mong hawakan ang preno. Huwag mong hawakan ang preno. Binuksan ang hydraulic retarders sa ikatlong gear. Ganap na binuksan ang engine brake. Ganap na binuksan ang engine brake. Naiintindihan.
Dumating na ang kagamitan. Dumating na ang hydraulic support rod. Agad na magbaba ng kargamento ang ikalawang pangkat at bumaba sa minahan. Mabilis na. Itong baso ng alak ay para sa lahat ng mga kapatid na namatay sa daan. Itong baso ay para sa iyo ngayon. Mula bukas, ikaw na ang mamahala sa wine control at dispatch center ng Logistics Institute. Tito Chen, babantayan ko ang kalsadang ito. Hoy, nag-impake. Bilisan mo at ipasok na sa sasakyan, huwag magpatumpik-tumpik. Walang reinforcement ang packaging ng mga electronic components na ito. Walang cushioning foam sa ilalim ng bakal na kotse. Ayon sa mga pamantayan ng risk control ng kumpanya, hindi ko pipirmahan ang kargamentong ito. Nagmamadali ako. Kahit anong mangyari, kaya kong bayaran. Anong kinalaman mo dito? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kabanata 314 na ng mga regulasyon sa seguridad ng logistic, talata 8. Kung ang pinsala sa kargamento ay dulot ng hindi wastong pagload, mananagot ang tagasuri ng kargamento. Babawasan ng kumpanya ang buong bonus sa taon. Kapatid, gusto mo bang magmadali? Maaari kitang tulungan na tumawag ng 2 grupo ng tao. Ngayon na, palakasin natin. Ngunit kung nais mong iwasan ang regulasyong ito, pasensya na. Huwag mong isipin na makakagalaw ang kargamento na ito sa aking platform. Sige, pupunta ako para bumili ng shockproof foam. Bakit ka nakatunga nga dyan? Ginoo, nakita ko na ang listahan ng kargamento. Walang problema, pwede nang i-load. Walang problema. Nai-check mo na ba yung tatsulok na kahoy sa ilalim? Kumpirmado mo na ba na yung cylindrical na lalagyan ng presyon ay nasa tamang balance ng puwersa kapag nagko-curve? Tandaan mo, sa larangan ng pagmamaneho, ang disiplina ay mahalaga. Ang patakaran ay pundasyon. Kung mapunit ang goma, masasaktan lang. Kung maputol ang buto, iyan ay talagang nakamamatay. Sumama ka sa akin sa platform. Ituturo ko sa iyo muli kung paano gumawa ng magandang slip knot. Mahaba pa ang daan na dapat tahakin. Anong iniisip mo, guro? Ngunit sa likod ay higit sa 20,000 kilometro ng mga luha at dugo. Sa harap ay mga ilaw na pinangangalagaan ng mga alituntunin na nagbabantay. Ito ang pinakapangkaraniwang bagay sa bawat truck driver at ang kanilang pinakamahalagang pagsasanay.